Sumilay ang malaking ngiti ng binatang si Amante nang makita niya ang saya ng isang matandang babae matapos nitong makita ang 5 kilo ng bigas na natagpuan nito sa harapan ng pinto ng kubo nito. Luminga-linga ang matandang babae na tila hinahanap kung sino ang naglagay ng bigas na yon. Mula sa hindi kalayuan, nakatago sa likod ng isang puno si Amante at sigurado siya na hindi siya makikita roon ng matandang babae sapagkat 4:00 pa lamang ng madaling araw at kalat pa rin ang dilim sa buong paligid. Matapos na ipasok ng matandang babae ang bigas sa loob ng kubo nito, ay umalis na siya sa kanyang pinagtataguan at nagulat siya nang makita ang kaibigan niyang si Onyok sa likuran niya. "Anak ng... Ano ka ba naman, Onyok? Kala ko aswang ka na eh." Wow! Pagkamalan ba naman akong aswang? Nakakahiya naman sa'yo, no? Talagang dapat kang mahiya kasi iniwanan mo ako kanina at hinayaan mo akong buhatin yung isang sako ng bigas. Kasi, akala ko talaga mahuhuli na tayo eh. Natakot lang ako. Sorry na. Hindi ba ang motto natin ay walang iwanan kahit magkahulihan? Oo nga. Hayaan mo. Hindi ko na uulitin, promise. Last na talaga yun. Cross my heart. Kahit mamatay man yung butikin ng kapitbahay namin. Ewan ko sa'yo. Dami mong kalokohan. Tara na. Umuwi na tayo. Sa isang maliit na kubo, sa maliit na barangay ng Kabugaw, nakatira si Amante. Isa siyang binata na 23 taong gulang. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa bukid. Ang kanyang ina naman ay muling nag-asawa at iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang lolo Julio. Namulat si Amante sa kahirapan. Madalas silang magkulang sa pagkain at kapusin sa panggastos sa pang-araw-araw. Sa kabila ng katalinuhan niya ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakapusan. Sa depresyon niyang mabuhay sila ng kanyang lolo Julio ay natutunan niya ang pagnanakaw. Isang lihim na tanging ang kanyang kababata at pinakamatalik na kaibigang si Onyok lamang ang nakakaalam. Si Onyok na kasing edad ni Amante ay kasing hirap din ni Amante. Magkasama silang lumaki sa hirap at magkasama rin silang pumasok sa mundo ng pagnanakaw. Hindi nila itinuring na masama ang kanilang pagnanakaw, bagkus ay nakikita nila ito bilang paraan para mabuhay. Pero si Amante, sa kabila ng kanyang ginagawa, ay palagi niyang ibinibigay ang ilang bahagi ng nananakaw nila sa mga nangangailangan o kapuspalad. Oo nga pala. Bakit mo pa binigyan ng bigas si Aling Minda? Ang sungit nun, di ba? Ayaw pa nga niyang magbigay ng mangga nung isang araw eh. Hayaan mo na. Ikaw naman intindi mo na lang. Alam mo, kaya masungit si Aling Minda kasi laging gutom, walang makain. Dapat nga na maging mabait siya para may tumulong sa kanya. Alam mo, Onyok, naiintindihan ko siya kung bakit ayaw niyang mabigay ng bunga ng puno ng mangga niya. Kasi minsan, yun ang kinakain nila. Ikaw kaya ang palaging gutom kung hindi maging mainit palagi ang ulo mo. Kung sa bagay, pero grabe ka talaga, Amante. Nalilito na siguro si Lord kung sa langit o sa impyerno ka dadalhin kapag namatay ka. Biruin mo, nagnanakaw ka nga, pero tumutulong ka pa rin sa mga nangangailangan. Ganun talaga, para balanse lang. Kumbaga, yung pagtulong ko sa kagaya nating mahihirap ay pambawi ko sa mga pagnanakaw na ginagawa natin. Hindi na nagsalita pa si Onyok at patuloy lang sila sa paglalakad. Maya-maya pa ay narating na nila ang kubo ni na Onyok. O paano, par? Dito na ako Mag-iingat ka palagi. Salamat. Sige na, pumasok ka na sa inyo. Ngumiti si Amante habang pinapanood ang kaibigang pumasok sa loob ng kubo. Nang makasigurong ligtas na si Onyok, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ngunit naisip niya na bago siya umuwi ay dumaan muna siya sa maliit na simbahan sa lugar nila. Bahagya ng sumisikat ang araw
nang makarating si Amante sa simbahan. Sarado pa ang pinto ng simbahan, kaya tumayo na lamang siya sa harapan nun. Nag-antanda siya at pinagsalikop ang mga kamay. Diyos ko, patawad po sa lahat ng nagagawa kong kasalanan. Alam kong mali po ang pagnanakaw na ginagawa namin ni Onyok. Pero wala na po kaming ibang paraan para mabuhay eh. Ginagawa ko lang po ito para may makain kami ni Lolo. At tumulong po sa mga higit na nangangailangan. Sana po maintindihan niyo ako. At sana po, mapatawad niyo po ako. Matapos ang maikling panalangin, ay tumingin si Amante sa krus na nasa itaas ng bubong ng simbahan bago naglakad pauwi. Pagdating niya sa kubo nila, nadatnan niyang nakaupo si Lolo Julio sa harap ng bahay habang may hawak na maliit na tasa ng kape. Amante, may saan ka ba galing? Pagkagising ko wala ka na. Lolo, nagkargador po kasi kami ni Onyok sa palengke. Ganun ba? Saan naman galing yung sako ng bigas? Nagulat ako ng pagkagising ko may bigas tayo. Ano po? Oo nga pala. Namigay po kahapon si Mayor ng bigas. Mabuti nga po at umabot ako eh. Tumango si Lolo Julio at muling sumimsim ng kape. Hindi na ito muling nagtanong pa, ngunit tumingin ito saglit sa malayo na parang may iniisip. Si Amante naman ay mabilis na pumasok sa bahay upang magtimpla ng kape. Pagkatapos magtimpla ng kape, ay lumabas si Amante ng kubo, dala ang sariling tasa. Umupo si Amante sa tabi ng kanyang lolo. Tahimik silang dalawa habang naririnig ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Amante, kailan kaya tayo yayaman? Kailan kaya natin mararanasan yung buhay na hindi na tayo nag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng pagkain? Lo, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Makakaahon din po tayo. Hindi ko lang alam kung kailan, pero gagawin ko po ang lahat ng paraan, Lo, para mangyari po yun. Aba, bilis-bilisan mo. Baka naman patay na ako hindi pa nangyayari yan. Amante, matanda na ako. At parang hindi ko na yata aabutan ang ginhawang sinasabi mo. Lo, hindi yan mangyayari. Hindi po ako papayag. Pinapangako ko po sa inyo. Makakatikim kayo ng masarap na buhay bago po kayo mawala. Tsaka Lo, matagal pa yun. Huwag niyo pong pinag-iisip yun. Lumingon si Lolo Julio kay Amante. May lungkot sa mga mata nito. Sana nga, Amante. Sana nga. Pero tandaan mo, ang importante ay lumaban ka ng patas sa buhay. Wala sa yaman ang tunay na tagumpay, kundi sa kung paano mo ito nakuha. Basta malinis ang mga kamay mo, sigurado kong maaabot mo rin anuman ang pangarap mo. Opo, Lolo. Tatandaan ko po ang sinabi niyo. At ito pa, wag na wag mong kakalimutan ang palagi kong sinasabi sa iyo. Di bali nang magutom tayo, basta't wag na wag tayong magnanakaw o manlalamang ng kapwa. Ang masamang gawa, kahit na sa tingin mo para sa mabuting dahilan, ay nananatili pa ring masama. Naputol ang usapan nila nang masamid si Amante sa iniinom niyang kape. Halos mabilaukan siya, kaya mabilis siyang yumuko at pinigil ang pag-ubo. O Amante, may ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Napaso po ako sa kape. Ngunit sa loob-loob ni Amante, alam niyang hindi yun ang totoo. Takot kasi siyang malaman ng kanyang lolo ang kanyang lihim. Alam niyang magagalit ito ng gusto at baka hindi na siya kausapin ito kapag nalaman ng kanyang lolo na nagnanakaw siya. Napatingin si Amante kay Lolo Julio habang nakatingin sa malayo. Sa pagkakataon na yun, ay may bigat siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Sinabi niya sa kanyang sarili na kapag naging magaan na ang buhay nila, ay titigil na siya sa ginagawa niyang pagnanakaw.
Matapos uminom ng kape at mahabang pakikipag-usap kay Lolo Julio, ay pumasok na si Amante sa kanilang kubo upang makapagpahinga. Sa sobrang aga niyang nagising kanina, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga mata, kaya agad siyang nahiga sa banig. Hindi nagtagal ay nilamon siya ng antok at unti-unting nakatulog. Ngunit ilang sandali pa lang siyang nakapikit nang bigla siyang nagising sa malakas na sigaw mula sa labas. Amante! Amante! Huy! Amante! Agad na nawala ang antok ni Amante. Nakaramdam siya ng inis at napamura siya ng mahina bago bumangon at lumabas ng kubo. Nakita niya ang kanyang kaibigan ni si Onyok na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Pambihira ka, oo. Ang tagal mo naman lumabas. Ano bang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Aba, syempre natutulog, malamang. Umagang-umaga tulog ka? Matutulog din ang grasya niyan sa'yo. Ano bang ginagawa mo rito? Tara, may gagawin tayo. Ano ang gagawin natin? Basta, sumama ka na lang sa akin. Masaya to, par. Napailing si Amante, pero alam na niya kagad ang ibig sabihin ni Onyok. Walang ibang ibig sabihin si Onyok kundi meron silang nanakawin o nanakawan. Napabuntong hininga siya at walang nagawa kundi sumama sa kaibigan. Naglakad sila patungo sa kabilang barangay. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, itinuro ni Onyok ang isang jeep na puno ng mga basket ng mangga na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakikita mo ba yon, par? Yun ang nanakawin natin ngayon. Ano? Mga mangga? Anak ng 7 kalabaw, oo. Ginising mo ako ng ganito kaaga para lang sa mga mangga? Eh kasi, naglili ang nanay ko eh. Kagabi pa siya naghanap ng mangga. Wala naman kaming pambili tapos ayaw pa mamigay ni Aling Minda. Sige na, par. Tulungan mo naman ako. Napabuntong hininga si Amante. Hindi na siya sumagot at tumango na lamang. Wala na siyang magagawa kundi ang pumayag dahil nandun na sila. Nag-abang sila ng tamang pagkakataon habang ang lalaking nagbababa ng mga basket ng mangga mula sa jeep ay abala sa ginagawa nito. Nang tumalikod ang lalaki upang dalhin ang ilang basket na naibaba na sa nakaabang na tricycle, ay mabilis na kinuha ni na Amante at Onyok ang isang basket ng mangga. Mabilis silang tumakbo palayo at hindi na sila lumingon sa jeep at doon sa lalaki. Nang tuluyan na silang nakalayo, ay saka lang sila nagsimulang maglakad habang habol ang kanilang paghinga. Isang matandang lalaki ang nakita nilang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nilapitan ito ni Amante at binigyan ng 3 piraso ng mangga. Nagpasalamat naman ang matanda at nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad. Doon na nagsimula si Amante na bigyan ng mangga ang bawat taong nakakasalubong nila. Hanggang sa napansin ni Onyok na kalahati na ng mga mangga ang nabawas, kaya huminto muna ito at ibinaba ang basket sa lupa. Oh, bakit ka huminto, par? Pagod ka na ba? Oo, pagod na ako. Pagod na ako sa pamimigay mo ng mangga. Sa hindi mo naman kilala. Pambira ka naman, paro. Tama na. Baka wala nang matira sa atin yan eh. Onyok, hindi naman natin mauubos lahat yan eh. Ang dami-dami niyan, no? Mas mabuti nang ipamigay mo yung iba kesa mabulok at hindi mapakinabangan. Eh sa ginagawa mo, parang balak mong ipamigay lahat eh. Kapag walang natira para sa nanay ko, ikaw ang bahala magpaliwanag sa kanya. Par, okay lang yan. Mas mahalaga na nakakatulong tayo. Saka, hindi ko naman uubusin yan eh. Magtitira pa rin ako ng sapat para sa nanay mo. Napailing na lang si Onyok, ngunit wala na itong nagawa. Muli nilang binuhat ang basket at nagpatuloy sa paglalakad. Sa kanilang paglalakad ay napadaan sila sa malaking bakal na gate ng asyenda ni Don Severino. Ang gate na yon ay mistulang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ng taong nakatira doon. Sa kabila ng gate, tanaw nila ang malawak na lupain ng asyenda, ang mga taniman, mga naglalakihang puno, at ang magarang mansyon na nakatayo sa gitna.
Kilala si Don Severino sa lugar nila dahil ito ang pinakamayamang tao roon. Napahinto sina Amante at Onyok sa paglalakad. Sabay nilang tinignan ang harapan ng asyenda. Grabe, par! Ang yaman naman talaga ni Don Severino, no? Kahit sa panaginip, di ko maaabot ang level niya sa pagiging mayaman eh. Wala, dumi lang ako ng kuko. Pero alam mo, si Don Severino ang patunay na kahit masama ang ugali mo, bibigyan ka pa rin ng maraming biyaya ng buhay. Napangiti si Onyok kay Amante habang nakakunot ang noo. Paano mo naman nasabi yan, par? Di ba? Bali-balita na malupit daw si Don Severino sa mga trabahador niya. Kapag nagkamali ka, paparusahan ka kagad o di kaya hindi ka papasahurin. Hindi ba? Kumalat na ng balita na may isang trabahador niya na napasobra ang lagay ng fertilizer sa mga tanim nilang kamatis. Tapos, itinali ni Don Severino yung trabahador niya sa kabayo at kinaladkad. Saka, nabalitaan mo na bang tumulong si Don Severino sa mga mahihirap dito sa atin? Di ba hindi pa? Oo, tama ka, hindi pa nga. Sa totoo lang, mas mabuti ka pa nga, Amante. Kasi kahit mahirap ka rin, ay tumutulong ka pa rin sa mahihirap. Yun nga lang, galing sa nakaw ang pinagtutulong mo. Mabuti na ang ganun, par, kesa hindi tumutulong. Kaya nga nasabi ko na hindi porket masama ang ugali mo, hindi ka nabibiyayaan. Kaya nga, pinigilan ko nun si Lolo Julio nang gusto niya magtrabaho sa asyenda ni Don Severino. Baka kung ano pang gawin sa kanya. Saglit na natahimik ang dalawa habang tinitignan ni Amante ang gate. Inisip niya ang lahat ng mamahaling bagay sa loob ng mansyon ng mayamang lalaki. O par, bakit bigla ka yatang natahimik? Nako, parang iba yung nasa isip mo ah. Parang nakikinita-kinita ko na. Wala, sira ulo. Tara na, umuwi na tayo para mapakain mo na tong mangga sa nanay mo naglilihi. Bago sila magpatuloy sa paglalakad, ay sinulyapan muna ni Amante ang mansyon ni Don Severino. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, ngunit hindi muna niya yon ipinaalam kay Onyok. Ang gusto niya, kapag sigurado na siya, ay sa kanya yon sasabihin sa kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, hindi nawala sa isipan ni Amante ang hasyenda ni Don Severino, ang malawak na lupain at ang mga bagay na maaari nilang manakaw doon. Sa bawat oras na may pagkakataon, pasimple siyang nagpupunta sa paligid ng hasyenda upang pag-aralan at alamin ang mga posibleng daan na pwede niyang pasukan sa bawat pagpunta niya ron. Unti-unting nabuo ang plano sa kanyang isipan. Isang araw, natuklasan ni Amante ang isang makipot na daan sa loob ng gubat na patungo sa likurang bahagi ng asyenda. Sa kanyang pagsusuri, naisip niyang yun ang pinakamadaling daan papasok sa loob na malayo sa mga mata ng mga bantay at trabahador. Isang umaga, nagtungo si Amante sa bahay ni Onyok at nagtungo sila sa dulong bahagi ng kanilang barangay kung saan walang kabahayan at maraming puno. Ang lugar na yon ang naging tambayan nila tuwing kailangan nilang mag-usap sa mga susunod nilang plano. Ano palang gagawin natin dito, par? Ikaw naman, para kang bago ng bago eh. Bago pa ba sa'yo kapag nandito tayo? Onyok, may naisip ako magandang plano. Anong plano? Makinig ka mabuti. Pagnanakawan natin ang asyenda ni Don Severino. Napakunot ang noon ni Onyok at natigilan sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay mariin itong umiling. Ano? Ano ka ba naman, par? Napakadelikado niyang iniisip mo. Pagdakawan na natin ang lahat, pero wag lang si Don Severino. Alam mo na kung gaano siya kasama, di ba? Tapos siya pa ang naisip mo nakawan, pambihira ka naman talaga, oo. Baka mamaya mahuli pa tayo nun eh. Onyok, kailan ba tayo nahuli? Sabihin mo nga, kailan? Ilang beses na tayong gumagawa ng ganito at hindi pa tayo nahuhuli kahit kailan. Pero hindi mo ba naisip? Si Don Severino yun. Si Don Severino.
kilala siya sa pagiging malupit sa mga trabahador niya. Alam kong ginagawa ko, Onyok. Pinag-aralan ko ng paligid ng asyenda. May nakita akong daan sa gubat na hindi binabantayan. Pwede tayo makapasok doon nang hindi tayo napapansin. Amante, hindi talaga ako sigurado sa gusto mong gawin natin eh. Onyok, pakinggan mo muna kasi ako. Hindi kita ipapahamak. Ilang beses ko nang sinubukan at sigurado akong kaya nating gawin to. Isipin mo na lang, Onyok. Kapag nakuha natin ang mga mahalagang bagay dun sa asyenda, pwede tayong mamigay sa mga tao dito. Pwede natin tulungan ng mga walang makain. Bukod pa ron, magkakaroon din tayo ng para sa atin. Malay mo, may makita pa tayo ng bagay na kagaya ng ginto na pwede magpayaman sa atin habang buhay. Sandaling natigilan si Onyok. Baka sa mukha nito ang kaba. Umasa si Amante na mapapapayag niya ang kanyang kaibigan dahil alam niya sa sarili na hindi niya yun kayang gawin kung hindi niya kasama si Onyok. Sigurado ka ba, par? Hindi ba't ikaw rin na nagsabi na masama ang ugali ni Don Severino? Eh kung mahuli tayo? Hindi nga tayo mahuhuli. Basta't sumunod ka na lang sa plano ko. Alam kong kaya natin to, Onyok. Isipin mo na lang ang magiging ginhawa natin pagkatapos nito. Anak ng... Sige na nga, pero sana tama ka. Ayoko talaga mapahamak, par. Ngumiti si Amante at tinapik ang balikat ni Onyok. Akong bahala, par. Kakayanin natin to. Matapos ang pag-uusap na yon nina Amante ay isinama niya si Onyok sa daan na nakita niya sa gubat kung saan sila pwedeng makadaan papasok sa asyenda ni Don Severino. Tahimik silang naglakad at nag-ingat sila na huwag makagawa ng anumang ingay. Huminto si Amante sa harap ng makitid na daan na natatakpan ng matataas na damo at sanga ng puno. Onyok, ito na ang sinasabi ko sa'yo. Dito tayo dadaan. Walang bantay dito. Sigurado ka ba, par? Mukhang may mga ahas par yan eh. Tapos, baka may makakita sa atin. Pinag-aralan ko na to. Ilang araw na akong pabalik-balik dito, par. Wala talaga nagbabantay. Kapag dumaan tayo rito, dire-diretso na tayo sa loob ng bodega nila. Hindi ko talaga alam kung tama to. Si Don Severino pa? Eh di ba ikaw na mismo nagsabi na masamang ugali nun? Paulit-ulit na lang ako, pambihira ka oh. Paano kung mahuli tayo? Alam mo naman na walang awa yun eh. Kaya nga hindi tayo magpapahuli, ang kulit mo naman. Huwag ka nang kabahan. Tiba-tiba tayo rito, panigurado. Maniwala ka sa akin. Pero iba to, Amante. Si Don Severino, pag nanakawan natin, kilala mo siya. Anak ng, baka ipabugbog tayo nun o ipapatay kapag nahuli tayo. Onyok, huwag kang matakot. Kung ano kasi iniisip mo eh. Bukas ng gabi na natin pagnanakawan ng asyenda. Kaya alisin mo yan takot mo. Kapag nagpatalo ka sa takot, mas lalo kang hindi makakapag-isip ng maayos. Par, baka pwedeng ibang tao na lang. Huwag si Don Severino. Onyok, wala nang atrasan to. Buo na ang plano. Kailangan nating gawin to. Alam mo kung bakit? Dahil wala na tayong ibang paraan para mabuhay ng maayos. Bahala na nga. Basta, kapag may nangyaring masama sa ating dalawa, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw ah. Oo na, sige na. Ang dami mo pa sinasabi. Bukas, 11:00 ng gabi. Magkita tayo sa tambayan natin. Maliwanag? Napabuntong hininga na lang si Onyok. Napangiti naman si Amante dahil napapayag niya ang kanyang kaibigan sa gusto niyang gawin. Hindi na sila nagtagal doon at naglakad na sila pabalik sa kanilang tambayan upang pag-usapan pa ang ibang bagay na may kinalaman sa gagawin nila bukas ng gabi. Kinabukasan ng gabi, pagsapit ng 11:00 ng gabi, ay naunang dumating si Amante sa tambayan nila ni Onyok. May dala siyang kariton kung saan nila ilalagay ang mga mananakaw nila sa asyenda ni Don Severino. Kinabahan siya dahil naisip niyang baka umatras na si Onyok. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay dumating na rin ang kaibigan niyang si Onyok. Hindi na sila nagsayang pa ng oras
at agad silang naglakad patungo sa gubat. Muli nilang tinahak ang makitid na daan papunta sa asyenda. Nang makarating sila sa bungad ng asyenda, iniwan nila ang kariton sa gilid at saka sila tuluyang pumasok sa loob ng asyenda. Walang tao sa paligid at kahit ang mga ilaw sa mansyon ay nakapatay na, indikasyon yun na tulog na ang mga tao sa loob. Nagmadali silang naglakad papunta sa isang malaking bodega. Binuksan ni Amante ang pinto nun at agad silang pumasok. Par, wala namang laman dito eh. Ano na nakawin natin dito? Teka lang, may isa pang bodega. Tignan natin kung anong meron dun. Pinuntahan nila ang isang mas maliit na bodega sa hindi kalayuan. Patakbo silang nagpunta roon at nang makapasok sila ay tumambad sa kanila ang mga sako ng patatas at kalabasa. Nagningning ang mga mata ni Amante sa tuwa. Pwede na to, par. Kuhanin na natin to. Oo nga, ang dami pala nito. Pwede natin tong ibenta sa palengke mamayang madaling araw. Agad na sinimulan ni Amante na hakutin ang ilang sako sa kariton. Nang mapuno na nila ang kariton, ay nagdesisyon na silang umalis bago pa may makahuli sa kanila. Pinagtulungan nilang dalawa na itulak ang kariton palayo sa asyenda. O ano par, kita mo na? Sabi ko sa iyo hindi tayo mahuhuli. Paayaw-ayaw ka pa. Oo nga, par. Mukhang hindi maganda ang seguridad sa asyenda, no? Ang dali-daling pasukin at pagnakawan. Natawa si Amante, pero sa kabila ng kanyang tawa ay may bahagyang kaba siyang naramdaman. Ang totoo, natatakot din siyang pagnakawan si Don Severino, pero nais niyang bumawi sa mga taong pinagmalupitan nito sa pamamagitan ng pagnanakaw sa asyenda nito. Simula ng gabing yon, naging bahagi na ng mga gabi nina Amante at Onyok ang pagpunta sa asyenda ni Don Severino. Bukod sa mga gulay, nagawa rin nilang magnakaw ng mga prutas at maging mga manok at itlog. Ibinibenta nila yon sa palengke ng bagsakan upang madaling maubos. Naglalagay na lang silang dalawa ng takip na damit sa ilong at bibig upang walang makakilala sa kanila sa tuwing nagbebenta sila. Hindi pa rin nakalimutan ni Amante na magbahagi ng ilang parte ng mga nananakaw nila sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang lugar. Palagi siyang nag-iiwan ng kung ano-anong ninanakaw nila sa labas ng kubo ng mga taong alam ni Amante na kapos sa buhay. Naging kampante sina Amante at Onyok sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Hindi sila nahuhuli at tila walang nakakapansin sa pagkawala ng mga ninanakaw nila sa loob ng asyenda. Para sa kanila, naging madali at natural na lang ang pagnanakaw kay Don Severino. Sa isip ni Amante, kinukumbinsi na lang niya ang sarili na wala namang masama sa kanilang ginagawa, lalo pat nakakatulong naman siya sa iba. Isang umaga, nang magising si Amante, ay agad siyang bumili ng pandesal sa panaderya na malapit sa kanilang kubo. Pagbalik niya ay nagprito siya ng itlog at maya-maya pa ay nagising na rin si Lolo Julio, kaya inaya niya na yon na mag-almusal. Tahimik na kumakain si Amante habang iniisip kung ano ang susunod nilang nanakawin ni Onyok sa asyenda ni Don Severino. Amante, narinig mo na ba ang balita na kumakalat dito sa lugar natin? Hindi pa, Pulo. Ano pong balita? Aba, akalain mo, may nagnanakaw daw sa asyenda ni Don Severino. Napakurap si Amante at halos mabulunan sa kanyang kinakain. Agad siyang uminom ng tubig at pinilit niyang umaktong normal. Talaga, Polo? Kailan po nangyari yon? Ilang linggo na raw eh. Pero mas naging madalas daw nito mga nakaraang gabi. Ang sabi, kung ano-ano daw ang nawawala. Mga gulay, prutas, manok, abay pati raw ang itlog, ninanakaw din. Grabe na talaga mga magnanakaw ngayon. Wala nang pinapatawad. Kahit ano ay nanakawin. Hindi agad nakapagsalita si Amante. Hindi niya naitago ang kaba na kanyang naramdaman. Dumaloy ang malamig na pawis sa noo niya.
Sabi pa, kinausap na raw ni Don Severino ang kapitan natin. May pabuyang ibibigay sa sino mang makakapagturo o makakahuli sa mga magnanakaw. 10,000 piso daw ang pabuya. Sigurado ko na marami ang magiging masigasig para mahuli ang mga magnanakaw na yon. Nako, nakakatakot na pala sa lugar natin, Lo. Hindi ko po akalain na meron po pala ditong magnanakaw. Oo nga, Amante. Napakatapang na mga magnanakaw na yon. Ang lalakas ng loob para targetin ang asyenda ni Don Severino. Alam mo namang kilala siya sa pagiging malupit, hindi ba? Wala siyang pinapalampas. Mas lalong kinabahan si Amante sa sinabing yun ni Lolo Julio. Nanlamig ang buong katawan niya. Nang tumingin siya sa kanyang lolo, ay nakakunot ang noo nito habang may pagtataka sa muka. Ayos ka lang ba, Amante? Abay, bakit parang namumutla ka? Ha? Ano po? Wala po, Lolo. Medyo napaisip lang po ako sa mga sinabi niyo. Dapat po pala mag-ingat tayo at baka tayo naman po ang pasukin ng mga lokong magnanakaw na yon. Ano naman ang mananakaw nila dito sa kubo natin? Yung mga inuuling na kaldero natin? Pabihira. Pero tama ka pa rin. Kahit walang mananakaw dito sa atin, ay kailangan pa rin nating mag-ingat. Tumango si Amante at pilit na tinapos ang kanyang kinakain. Sa bawat subo, hindi niya maiwasang mag-alala. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang lolo ay tila mga mabibigat na alon na humahampas sa kanyang konsensya. Alam niyang napakalaking gulo ang pinasok niya at ngayon hindi niya alam kung paano siya makakawala. Oo nga pala. Naglinis ako kahapon sa likod ng bahay at nangihinayang ako sa kulungan natin doon ng baboy. Sana naman, Amante, makabili ulit tayo ng baboy na palahian. Aba, sayang naman yung kulungan sa likod. Matagal na rin simula nang wala tayong alaga roon. Napahinto si Amante sa pagmuya. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang lolo ay tila mga palaso na tumama sa kanyang dibdib dahil matagal na yung hinihiling ng kanyang lolo. Hindi sumagot si Amante at nagkunwaring abala sa pagkain. Ngunit sa loob-loob niya, umusbong ang isang ideya. Naglaro sa isip niya ang posibilidad na kung makakakuha siya ng isang bagay mula sa asyenda, isang mamahaling kagamitan, alahas o kahit na anong may malaking halaga, ay maaari niyang matupad ang simpleng hiling ng kanyang lolo. Pagsapit ng tanghali, ay nagkita sina Amante at Onyok sa kanilang tambayan. Nang makita ni Amante ang kaibigan, ay agad niyang napansin ang pagkabahala sa mukha nito. Oh, par, pambihira ka, oo. Bakit parang pasad mo lahat ng problema ng mundo? May nangyari ba? Tahimik na umupo si Onyok sa nakausling ugat ng isang puno. Tinabihan ito ni Amante roon. Oo nga pala, Onyok. Mamayang gabi, babalik tayo sa loob ng asyenda. Maghahanap tayo ng mas magandang bagay doon na mananakaw natin. Yung maibibenta natin sa malaking halaga. Ayoko na, par. Hindi mo ba alam? Pinapahanap na ni Don Severino ang mga nagnanakaw sa asyenda niya. Kinausap na raw niya ang kapitan para hulihin tayo. Isang beses na lang, Onyok. Isang beses na lang. Pangako, huli na talaga to. Kailangan ko lang talaga kasi ng pera para makabili ng baboy. Alam mo naman si Lolo Julio, di ba? Matagal niya nang gusto magkaroon ulit kami ng alagang baboy. Napailing si Onyok. Tumayo ito at tumingin sa malayo. Amante, hindi mo ba naiisip kung anong pwedeng mangyari sa atin kapag nahuli tayo? Hindi basta-basta si Don Severino, par. Masama ang ugali ng taong yun. Isa pa, malalaman na ng lahat kung anong ginagawa natin. Last na lang naman, Onyok eh. Sige na. Pumayag ka na, par. Pasensya na, par, pero hindi na talaga ako sasama. Natatakot na talaga ako. Pwede naman tayo magnakaw sa iba eh. Pero wag na sa asyenda ni Don Severino. Hindi kagad sumagot si Amante. Alam niya
na sa pagkakataon na yun ay hindi niya na mapipilit pa si Onyok na sumama sa kanya. O sige, kung yan ang gusto mo, di na kita pipilitin, par. Tumingin si Onyok pabalik kay Amante. Nag-aalala ang muka. Par, mangako ka. Mangako ka na hindi ka na babalik doon kahit kailan. Mangako ka, par. Oo, sige na, nangangako ko. Ngunit sa kaloob-looban ni Amante, alam niya na kasinungalingan ang pangako niyang yon. Hindi niya kayang baliwalain ang pangarap ng kanyang lolo. Kung kinakailangan niyang pumunta sa asyenda ng mag-isa, ay gagawin niya. Nagtagal pa sila ng ilang minuto sa tambayan, ngunit walang salitang namagitan sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpaalam na si Onyok kay Amante. Habang palayo naman si Onyok, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Amante. Tumingala siya sa langit at agad siyang humingi ng gabay sa Diyos sa gagawin niya mamayang gabi, kahit alam niya na mali ang desisyon na yon. Kinagabihan, siniguro ni Amante na mahimbing na ang tulog ng kanyang lolo bago siya lumabas ng kanilang kubo. Naglakad siya sa madilim na daan patungo sa asyenda na may dalang isang kutsilyo. Alam niya na malaki ang posibilidad na may mga nagbabantay sa asyenda, kaya siniguro niya na handa siya sa anumang pwedeng mangyari. Nang makarating siya sa loob ng asyenda, ay nilagpasan niya ang mga bodega. Wala na siyang interes na bumalik doon dahil alam niyang puro gulay at prutas lamang ang naroon. Sa halip, nagpatuloy siya papunta sa likod ng mansyon upang maghanap ng maaari niyang pasukan upang makapasok siya sa mismong bahay ni Don Severino. Isang may kalakihang kwadra ang natagpuan ni Amante sa likod ng mansyon. Napahinto siya at hindi niya maintindihan kung bakit parang hinihila siya ng mga paa niya papunta sa isang kwadra. Tila may kung anong hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtutulak sa kanya upang pumasok doon. Hindi na nilabanan pa ni Amante ang pakiramdam na yon at lumapit siya sa kwadra at marahan niyang binuksan ang pinto. Natigilan siya sa kanyang nakita. Isang puting kalabaw ang nakakulong doon. Kahit may kadiliman ay kitang-kita niya yon dahil tila nagliliwanag ang puting kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Amante sa pagkamangha. Hindi pa siya kailanman nakakakita ng puting kalabaw sa tanang buhay niya. Tahimik yung nakatingin sa kanya na para bang alam nito na darating siya. Bagamat kinakabahan, ay lumapit pa rin si Amante sa puting kalabaw. Inabot niya ang ulo nito at hinaplos. Habang ginagawa niya yon, napansin niyang nakatitig sa kanya ang kalabaw. Ang mga mata nito ay tila may kakaibang liwanag. Ang swerte ko naman. Kung maibibenta kita, malamang makakabili ako ng baboy para kay Lolo Julio. Baka nga sobra-sobra pa eh. Napangiti si Amante sa kanyang naisip. Isa yung pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Sigurado siya na marami ang mag-aagawan upang mabili ang puting kalabaw dahil hindi yun pangkaraniwan. Binuksan niya ang pinto ng kulungan ng kalabaw at kinuha ang lubid na nakatali sa leeg nito. Nagulat siya nang hindi man lang pumalag ang kalabaw. Tahimik lang itong sumunod sa kanya habang hawak niya ang lubid. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nakalabas sina Amante at ang kalabaw sa asyenda. Masayang-masaya siya sapagkat napakaamo ng kalabaw at nakasunod lang ito sa kanya. Nang nakarating na si Amante sa gubat, ay sandali siyang huminto dahil nais niyang makita ng mabuti ang puting kalabaw. Humarap siya rito at manghang-mangha pa rin siya sa kulay nito. Ang swerte ko talaga! Magkano kaya kapag naibenta kita? Biglang nanigas si Amante sa kinatatayuan niya nang makarinig siya ng isang malalim at mabagal na boses sa loob ng kanyang utak. Huwag mo kong ipagbenta, Amante. Napalunok si Amante at mabilis na luminga sa paligid. Inakala niya
na merong tao sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Sino yan? Sino yan? May tao ba dyan? Magsalita ka! Walang narinig si Amante, kundi ang huni ng mga kuliglig at ang marahang ihip ng hangin. Tumingin siya sa kalabaw at naisip niya na baka ang kalabaw ang nagsalita, ngunit agad niya yung inalis sa isip niya dahil napagtanto niya na imposible na magsalita ang isang hayop. Tama ang iniisip mo. Ako nga ang nagsasalita. Ano? Ikaw? Ikaw ba talaga nagsasalita? Oo, Amante. Ako nga. Ako si Puti. Parang nabingi si Amante sa kanyang narinig. Pinagpawisan siya ng malamig at hinawakan niya ang kanyang ulo. Tinapik-tapik niya ang kanyang pisngi at inisip niya na baka nananaginip lamang siya. Alam ko na mahirap paniwalaan, ngunit ang boses na naririnig mo ay sa akin, Amante. Dahil ikaw na ngayon ang nagmamay-ari sa akin. Hindi. Imposible to. Hayop ka lang eh. Hindi ka pwede magsalita. Hindi pwede yun. Wala kang dapat ikatakot sa akin, Amante. Hindi kita sasaktan. Sa katunayan, nagpapasalamat pa ako sa iyo. Bakit mo naman kailangan magpasalamat sa akin? Dahil ninakaw mo ko mula kay Don Severino. Napalunok si Amante at nag-isip siya kung tatakbo na ba siya o lalapitan ulit ang kalabaw. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili siyang nakatayo at tinitigan ang puting kalabaw. Pero, paano mo nagagawa to? Paano ka nakakapagsalita? Tanging ang nagmamay-ari lamang sa akin ang makakarinig ng boses ko. Dahil ninakaw mo ko, ikaw na ngayon ang itinuturing kong may-ari sa akin, Amante. Nanlaki ang mga mata ni Amante sa narinig. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Kanina, sabi mo na nagpapasalamat ka kasi ninakaw kita kay Don Severino. Bakit? Dahil ginamit lang ni Don Severino ang aking kapangyarihan para sa kasamaan at kasakiman. Anong ibig mo sabihin? Anong klaseng kapangyarihan ang meron ka? Kung sino man ang magmamay-ari sa akin, ay uulanin ng swerte sa buhay. Kaya ubod ng yaman si Don Severino ay dahil sa akin. Ang dahilan kung bakit hindi nauubos ang kayamanan niya ay dahil din sa akin. Kung ganon, yayaman din ako. Dahil ako na ang may-ari sa'yo ngayon, hindi ba? Tama ka, Amante. Ngunit hindi pa sapat na ako lang ang nakuha mo kay Don Severino. May isang bagay ka pang dapat na makuha mula sa kanya. At yun ay ang mutya ng sungay ng kalabaw na nagmula mismo sa akin sungay. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Amante sa kanyang narinig. Tumingin siya sa kaliwang sungay ni Puti at dun niya napansin ang putol na dulo nito. Hindi niya napansin yun kanina dahil abala siya sa pag-iisip kung paano niya maibibenta ang puting kalabaw. Hindi ko alam kung ano ang mutya ng sungay ng kalabaw na sinasabi mo. Isa yung maliit na piraso mula sa aking sungay. Hawak yun ngayon ni Don Severino at yun ang susi upang ganap na magkabisa ang aking kapangyarihan. Kung sino man ang magmamay-ari sa akin, dapat siya rin ang may hawak ng mutya upang umulan ng swerte sa kanyang buhay. Napansin ni Amante na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang may nabubuong ideya sa kanyang isipan. Naisip niya na baka si Putina at ang mutya ang sagot upang makaahon sila sa kahirapan ng kanyang lolo Julio. Kaya mabilis na nagdesisyon si Amante. Alam mo ba kung nasaan ang mutya, Puti? Sigurado ako
na nasa kwarto yun ni Don Severino sa loob ng mansyon. Napakagatlabi si Amante. Alam niyang delikado ang gagawin niya, ngunit ang pangakong yaman at swerte ay masyadong nakakaakit upang basta na lang niyang isantabi yun. Hanggang sa isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Puti, iiwan muna kita rito sandali ah. Babalikan kita kagad. Kukunin ko lang yung mutya na sinasabi mo. Matapos yun, ay bumalik si Amante patungo sa asyenda. Dumaan siya sa masukal na bahagi ng gubat upang makaiwas sa mga bantay. Ngunit habang papalapit siya sa likuran ng mansyon, ay nakita niya ang ilang lalaking may dalang mga flashlight na naglalakad sa paligid. Agad siyang nagkubli sa tambak ng dayami malapit sa bodega. Hinintay niyang mawala ang mga yon bago siya muling kumilos. Mabilis na lumabas si Amante mula sa tambak ng dayami. Huminga siya ng malalim at muling tumakbo patungo sa likod ng mansyon. Sa dilim, napansin niya ang isang lumang hagdan na nakasandal sa pader. Agad niya yung binuhat at itinapat sa isang bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Habang inaakyat ang hagdan, ay patuloy na nakikiramdam sa paligid si Amante. Pagdating niya sa tapat ng bintana, sinubukan niya yung buksan. Laking gulat niya nang malamang hindi yun nakalak. Marahan niyang binuksan ang bintana at pumasok sa loob. Pagpasok, agad siyang kinabahan nang makita ang isang malaking kama sa gitna ng kwarto kung saan naroon si Don Severino. Nakabalot ito sa mamahaling kumot at mahimbing na natutulog. Tahimik at dahan-dahang gumalaw si Amante. Napansin niya ang isang maliit na lamesa sa tabi ng kama. Sa ibabaw nun ay nakita niya ang isang bagay na kahugis ng dulo ng sungay ng kalabaw. May kulay itim na tali na nakakabit doon upang magsilbi yung kwintas. Sigurado si Amante na yun na ang mutya ng sungay ng kalabaw. Maingat niyang kinuha ang mutya habang hindi niya inaalis ang tingin kay Don Severino. Napangiti siya ng bahagya nang sa wakas ay nahawakan na niya ang mutya. Marahan siyang naglakad palabas ng bintana at bumaba sa hagdan. Malalaki ang mga akbang na nilisan ni Amante ang asyenda at agad niyang binalikan si Puti kung saan niya ito iniwanan. Puti! Puti! Nakuha ko na ang mutya mo! Ngunit sa halip na marinig muli ang tinig ng kalabaw sa kanyang isipan, tahimik lamang si Puti at nakatitig sa kanya. Bahagyang naguluhan si Amante, ngunit napailing na lang siya at inisip na baka napagod na si Puti. Ibinulsa na lamang ni Amante ang mutya at kinuha ang dulo ng lubid na nakatali sa leeg ni Puti. Naglakad na siya pabalik sa kanilang bahay habang puno ng pag-asa at pananabik sa bagong buhay na naghihintay sa kanila ng kanyang lolo Julio. Pagkarating ni Amante sa harap ng kubo nila, ay huminto siya at tumingin kay Puti na nakatayo sa tabi niya. Luminga siya upang maghanap ng lugar na pwede niyang pagtaguan kay Puti, ngunit wala siyang nakita. Hanggang sa naalala niya ang kulungan ng baboy na nasa likod ng kanilang kubo. Hinila niya si Puti papunta sa likuran ng kubo at dinala niya si Puti sa loob ng kulungan ng baboy. Pasensya ka na, Puti ah. Medyo masikip dito. Pero pansamantala lang naman to hanggang sa makakita ko na mas malawak na lugar kung saan kita pwedeng itago. Tahimik lamang si Puti habang nakatingin kay Amante na tila nauunawaan nito ang kanyang sinabi. Kumuha si Amante ng mga nakatambak na lumang plywood at sako sa likod ng kanilang bahay. Inayos niya ang mga yon upang gawing harang sa kulungan at maikubli ng mabuti si Puti. Nang matapos na siya, napansin niyang tila komportable naman ang kalabaw sa loob. Lumapit si Amante kay Puti. Hinaplos ang ibabaw ng ulo nito at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Puti, gusto kong malaman mo na hindi ko gagayain si Don Severino. Pagkat lahat ng swerte na ibibigay mo at ng mutya ay gagamitin ko ng tama at tutulong ako sa mga nangangailangan.
gaya ng dati ko pang ginagawa. Matipid na ngumiti si Amante bago niya iniwan si Puti sa kulungan ng baboy. Sa tanambuhay niya, noon lang siya nagkaroon ng malaking pag-asa na sa wakas ay malapit nang matapos ang kanilang paghihirap dahil sa isang kakaibang kalabaw. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sina Amante at Julio, ay hindi maiwasang kabahan ni Amante dahil sa ginawa niyang pagnanakaw kay Puti kay Don Severino. Alam niya na anumang sandali ay matutuklasan na ni Don Severino na nawawala ang kalabaw nitong Puti at ang mutya. Ante, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan May problema ka ba, iho? Wala po. Medyo kulang lang po siguro ako sa tulog, Lolo. Napapitlag si Amante nang makarinig sila ng malakas na katok sa pinto ng kanilang kubo. Napahinto si Amante at halos mabulunan sa kinakain nang maisip niya na baka si Don Severino ang nasa labas. Tumayo si Lolo Julio at binuksan ang pinto. Agad namang sumunod si Amante sa lolo niya at bumungad sa kanila si Don Severino na may kasamang 3 lalaki na mukhang tauhan ito. Mas lalong kinabahan si Amante nang mapagtanto niyang tama ang kanyang kutob na si Don Severino nga ang nasa labas ng kanilang kubo. Don Severino! Abay, kayo ho pala. Nakakagulat naman at nagawi kayo rito sa aming bahay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napasok ng magnanakaw ang asyenda ko kagabi. Isang mahalagang bagay ang ninakaw mula sa mansyon ko. Pati na rin ang isa kong alagang hayop na isang puting kalabaw. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Amante habang naririnig ang sinasabi ni Don Severino. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mayamang lalaki. Puting kalabaw baka mo? Abay, wala akong nakikitang puting kalabaw dito sa lugar natin, Don Severino. At sa tagal ko nang nabubuhay, ay wala pa akong nakitang ganong uri ng kalabaw. Biglang lumipat ng tingin si Don Severino kay Amante. Pakiramdam niya ay nanigas ang buong katawan niya dahil sa natural na matalim nitong tingin. Ikaw, may nakita ka bang puting kalabaw? Nagpigil ng hininga si Amante at pilit pinakalma ang sarili. Wala po, Don Severino. Wala po ako nakita. Sandaling nanatiling nakatitig si Don Severino kay Amante na para bang sinusubukan itong basahin ang kanyang isipan. Pag may nakita kayong puting kalabaw, ipagbigay alam nyo agad sa akin. Malaking gantimpala ang naghihintay sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng aking alagang hayop na nawawala. Tumalikod na si Don Severino at naglakad palayo kasama ang mga tauhan nito. Nang makalayo na ang mga ito, ay bumalik na sa pagkainan ang maglolo. Parang nawawala na yata sa sarili si Don Severino Puting kalabaw daw. Wala namang kalabaw na ganun ang kulay. Hindi kumibo si Amante. Nakayuko lang siya habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Tiyak niyang magkakagulo kapag nalaman ni Don Severino na ang hinahanap nitong kalabaw ay nasa kanya. Matapos nitong mag-almusal, ay nagpaalam si Lolo Julio na magtutungo ito sa palengke para bumili ng pang-ulam nila mamayang tanghalian. Inihatid ni Amante ng tanaw ang kanyang lolo at nang mawala na yon sa kanyang paningin, ay agad siyang nagtungo sa likod ng kubo upang pakainin si Puti. May makakapal na damo malapit sa kulungan ng baboy at kumuha siya sa mga yon. Dinala niya ang mga damo sa kulungan ng baboy. Maingat niyang inilagay ang mga damo sa harap ni Puti na agad naman nitong sinimulang kainin. Tumakbo si Amante pabalik sa loob ng kubo upang kumuha ng isang timbang tubig at muling bumalik sa kulungan. Inilagay niya yon sa tabi ni Puti upang meron itong maiinom. Habang pinanonood ang pagkain ni Puti, naupo si Amante sa gilid ng kulungan. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang shorts ang mutya ng sungay ng kalabaw at mataman niya yung tinignan. Puti, matanong lang kita. Ano nang gagawin ko? Natatakot ako. Paano kung malaman ni Don Severino na ako nagnakaw sa'yo?
Tulungan mo naman ako. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi narinig ni Amante ang boses ni Puti. Saglit itong tumingin sa kanya at bumalik kagad sa pagkain ng damo. Tumayo si Amante at lumapit sa puting kalabaw. Puti, bakit hindi ka na nagsasalita? Kailangan kong tulong mo ngayon. Baka may naiisip kang pwede kong gawin. Paulit-ulit na kinausap ni Amante si Puti, pero kahit na anong sabihin niya ay hindi niya na narinig ang boses nito. Sa puntong yun, nagsimula nang pumasok ang pagdadalawang isip kay Amante. Alam niyang posibleng magdulot ng malaking gulo ang ginawa niya, ngunit naisip din niya ang pangako ng swerte habang siya ang nagmamay-ari kay Puti. Tumingin siya kay Puti at umasa siyang magsasalita ito at magbibigay ng gabay. Ngunit nanatiling tahimik ang puting kalabaw. Lumabas na si Amante at marahang isinara ang kulungan. Napagtanto niya ng sandaling yon na kung anuman ang susunod niyang hakbang ay wala na siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Makalipas ang halos 1 oras ay bumalik na si Lolo Julio sa bahay, bitbit ang isang plastic bag na may lamang sariwang pechay at isang lata ng sardinas. Ipinatong nito yon sa lamesa at lumapit kay Amante na nasa harapan ng batalan at naguhugas ng kanilang pinagkainan. Amante, ikaw na lamang ang bahalang magluto ng pechay at sardinas mamaya ha. Igisa mo lang. May bigas naman tayo dyan eh. Sige po, Lo. Ako na pong bahalang magluto mamaya. Matapos yon, ay umupo na si Lolo Julio sa upuang yari sa kawayan na nasa tabi ng pinto. Habang si Amante naman ay tinapos na ang kanyang ginagawa. Pagtalikod niya sa batalan ay napakunot ang noo niya nang may makita siyang isang tiket ng loto na nakapatong sa lamesa. Kinuha niya yon at tinignan. Lo, sa inyo po ba tong tiket ng loto? Ah, oo. Tumayaw kanina sa may palengke. Baka swertehin. Lo, kailan pa po kayo nagsimulang tumaya sa loto? Abay di kanina lang. Ewan ko ba? Habang bumibili ako ng gulay, parang may nagtulak sa akin na subukan tumaya. Pakiramdam ko kasi parang swerte ako ngayon. Kaya ayan, tumaya ako. Tumayo si Lolo Julio at kinuha ang tiket mula sa kamay ni Amante at maingat nito yung isinuksok sa bulsa ng jacket nito na nakasabit sa likod ng pinto. Kinabukasan ng umaga, magkatabing nakaupo sina Amante at Lolo Julio sa labas ng kanilang kubo. Dahil sa wala silang pambili ng tinapay, ay nagtiis na lang sila muna sa kape. Habang naroon sila, ay isang batang lalaki na nagtitinda ng dyaryo ang dumaan. Agad yung tinawag ni Lolo Julio at lumapit naman ang bata sa kanila. Utoy! Pumarinig ka nga! Magkano ang dyaryo? 5 piso po. Pwede bang 2 piso na lang? Pwede naman po, pero ang ibibigay ko pong dyaryo sa inyo ay yung kahapon. Aba, loko kang bata ka. O sige, eto na 5 piso. Pagkabigay ni Lolo Julio ng bayad, ay inabot na ng bata ang isang dyaryo sa matandang lalaki. Agad na umalis ang bata. Lo, bakit po kayo bumili ng dyaryo? Abay syempre, tumaya ako ng loto, di ba? E titignan ko lang kung anong tumama sa loto. Sandali lang at kukunin ko yung ticket ko ng loto ha, sandali. Pumasok si Lolo Julio sa kubo habang si Amante naman ay patuloy sa paghigop ng kape. Maya-maya pa ay nagulat siya nang marinig ang pagtawag ni Lolo Julio sa kanya. Mabilis na tumayo si Amante. Kinabahan siya dahil nanginginig ang boses ng kanyang lolo. Pagpasok niya ay nakita niyang nakaupo si Lolo Julio sa silya habang hawak ang loto ticket at ang dyaryo. Halata ang panginginig sa mga kamay nito. Bakit, Lo? Ano po nangyari? Amante! Amante! Tumama tayo! Tumama tayo sa loto! Mayaman na tayo, Amante! Napalunok si Amante at kinuha ang loto ticket mula sa kamay ni Lolo Julio.
Mabilis niyang sinuri ang mga numero at ikinumpara sa numerong nasa dyaryo. Nanlamig siya ng husto nang mapagtanto na 6 na numero ang nakuha ng kanyang lolo. Jackpot! Lolo! Lolo, oo nga! Jackpot po ang tinamaan niyo, Lo! Mayaman na nga po tayo! Mayaman na tayo, Lo! Diyos ko! Hindi ko alam kung anong ginawa nating kabutihan para mapasa atin ang ganitong swerte. Pero salamat! Salamat po, Panginoon! Salamat po at mayaman na po kami ng apo ko! Umiiyak na nagyakap sina Amante at Lolo Julio. Agad na pumasok sa isip ni Amante si Puti at doon niya napagtanto na totoo nga ang swerteng dala nito. Nang sandaling yon ay nakalimutan niya ng sandali ang takot niya kay Don Severino dahil mas naisip niya kung ano-anong pagbabago sa buhay nila ang magagawa ng milyong-milyong pera na tinamaan nila sa loto at kung paano nila yun magagamit upang tumulong sa ibang tao. Naghintay muna sina Amante ng ilang araw bago nila i-claim ang jackpot prize nila sa loto. Nagbukas ng bank account si Lolo Julio upang doon muna ilagay ang napakalaking halaga ng pera na meron sila. Habang naglalakad sila pauwi sa kanilang kubo, ay panay ang pasasalamat ni Amante kay Puti at sa Mutya dahil alam niya na ang swerteng yon ay bigay ng mga ito. Amante, ngayon ko lang naranasan ng ganitong pakiramdam. Para akong nasa alapaap. Para lang akong nananaginip. Sampalin mo nga ako. Baka ako'y magising. Lo, hindi ko na po kayo kailangan sampalin. Totoo po ito, Lo. Pero ngayon, Lo, naisip ko po, kailangan nating tong ingatan at gamitin po sa tama. Tama ka dyan, Amante. Pero hindi lang natin itatabi ito para sa sarili natin. Alam ko ang hirap ng mga kababayan natin dito sa Kabugao. Kailangan nating tumulong sa abot ng ating makakaya. Oo nga po, Lo. Pwede natin tulungan ng mga magsasaka. Baka pwede rin po tayo magpatayo ng maliit na negosyo para magkaroon po ng trabaho ang mga taga rito. Magandang ideya yan, Amante. Gusto ko rin magbigay ng tulong sa simbahan para naman lahat ng biyayang natanggap natin ay maibahagi din natin sa iba. Sa kanilang paglalakad, ay nakita nila si Onyok na naglalakad pasalubong sa kanila. Agad na napansin ni Amante ang kaba at lungkot sa mukha ni Onyok, kaya hindi na siya nagdalawang isip na kausapin ito. Par, okay ka lang ba? Parang ang laki-laki ng problema mo ah. Par, may pagtitipon kasi kanina sa plaza. Nandun si Kapitan at si Don Severino. Oh, ano naman ang sinabi nila sa pagtitipon? Ang sabi po ni Don Severino, kailangan maibalik sa kanya ang puting kalabaw. Ang puting kalabaw daw ang nagpoprotekta sa bayan natin laban sa mga aswang. Noon daw, bago niya nakuha ang puting kalabaw, maraming namatay dahil sa pananalakay ng aswang. Pero nang dumating ang puting kalabaw sa kanya, tumigil po ang mga yon. Nanatiling tahimik si Amante, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang walang katotohanan ang sinabi ni Don Severino. Ramdam niya na paraan lang nito yun upang mas maging masigasig ang mga tao na maibalik dito si Puti. Pero sabi ni Don Severino, dahil wala na ang puting kalabaw sa kanya, babalik daw ang mga aswang dito sa Kabugao. Kung totoo man ang sinabi niya, abay dapat tayo mag-ingat. Hindi biro ang aswang na sumalakay noon dito. Ang dami niyang naging biktima. Sige na, mauuna na ako sa bahay. Amante, sumunod ka na lamang ha. Sige po, Lo, mag-iingat po kayo. Nang makalayo na si Lolo Julio, ay muling nagsalita si Onyok. Amante, may tatanong ako sa'yo. Ikaw ba? Ikaw ba nagnakaw ng puting kalabaw ni Don Severino? Nagulat si Amante sa tanong ni Onyok. Pinilit niyang maging kalmado. Nakakatawa naman ang tanong mo, Onyok. Paano ko naman mananakaw yung puting kalabaw? Ang laki-laki nun. Ewan ko pero ikaw kagad kasing naisip ko nang malaman kong ninakaw ang puting kalabaw na yun eh. Par, isipin mo nga, paano ko dadalhin ang ganung kalaking hayop
nang hindi ako nahuhuli. Sa bagay, may punto ka naman. Pero Amante, ayoko nang bumalik ang aswang dito sa atin ha. Ayoko nang mangyari ulit ang nangyari nun. Kaya sana maibalik na kay Don Severino yung kalabaw niya. Par, huwag ka mag-alala. Hindi basta-basta babalik ang aswang dito at kung totoo man ang sinasabi ni Don Severino, maghanda na lang tayo. Sana nga Amante, kasi kung totoo ang sinabi ni Don Severino, delikado tayong lahat. Tumingin si Amante sa malayo. Alam niyang hindi totoo ang sinabi ni Don Severino. Ngunit naramdaman niyang nagsimula ng lumawak ang problema at mas magiging magulo na ang mga susunod na araw sa Kabugao. Sinimulan na ni Amante at Lolo Julio ang kanilang layuning tumulong sa mga kababayan nila sa Kabugao. Isa-isa nilang pinuntahan ang bawat bahay at namigay sila ng tig-iisang sako ng bigas at kaunting halaga ng pera para sa bawat pamilya. Lubos ang pasasalamat ng mga tao, lalo na ang mga magsasaka at manggagawang hirap itaguyod ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Bukod doon, ay nagbigay din sila ng malaking donasyon sa simbahan upang makatulong sa pagpapatayo ng bagong kampanaryo, bagay na matagal nang pinapangarap ng komunidad. Kapag may nagtatanong kung saan nanggaling ang perang ginagamit nila, simpleng sinasabi ni Lolo Julio na nakuha nito yon mula sa parte nito sa lupang pinagbenta ng mga kapatid. Bagamat may halong pagdududa ang ilan, ang karamihan ay walang interes alamin ang punot dulo ng biglang pagyaman ni Amante at Lolo Julio. Isang gabi, pinuntahan ni Amante si Puti sa kulungan ng baboy habang ang kanyang lolo naman ay mahimbing nang natutulog. Hinaplos niya ang likod at ibabaw ng ulo ng puting kalabaw habang nakangiti. Puti, maraming salamat sa lahat ng swerteng ibinigay mo sa amin ni Lolo Julio ha. Sa wakas, hindi na kami magugutom at nakakatulong na kami palagi sa mga kababayan namin. Wala kang dapat ipag-alala, Puti. Ginagamit namin ang pera sa tama. Kaya lang, natatakot ako na baka malaman na ni Don Severino na ako ang kumuha sa iyo at sa mutya. Tahimik lamang si Puti na nakatingin sa kanya pero alam niyang naiintindihan siya nito. Itatanong ko na rin pala kung totoo ba ang sinabi ni Don Severino na ikaw daw ang pumipigil sa pagbabalik ng aswang dito sa Kabugao at kailangan daw na nasa kanya ka para hindi na muling sumalakay ang mga aswang dito. Walang nakuwang tugon si Amante mula kay Puti. Nakatitig lamang ito sa kanya. Bahagyang natawa si Amante nang naalala na hindi na nga pala ito nagsasalita. Kinabukasan, sa almusal ay isang masamang balita ang narinig ni Amante mula kay Lolo Julio. Amante, may masamang nangyari. May natagpuan ng mga tao kanina na 2 bangkay ng lalaki sa Talayban. Wakwak daw ang tiyan ng mga ito at wala nang lamang loob. Ayon sa mga tao, aswang daw ang gumawa nun. Baka totoo sinabi ni Don Severino na babalik na mga aswang dahil wala na sa kanya ang puting kalabaw. Napalunok si Amante at hindi nakapagsalita. Biglang bumigat ang kaba sa kanyang dibdib. Sa pagkakataon na yon, ay naisip niyang baka meron talagang katotohanan ang sinabi ni Don Severino. Naisip niya na ang tahimik na pamumuhay ng kanilang tinatamasa ay maaaring magulo sa bawat pagsalakay ng halimaw. Alam niyang kailangan maghanda sila sa anumang maaaring mangyari. Ngunit sa pagkakataong yon, walang katiyakan kung ano ang susunod na hakbang na dapat nilang gawin upang hindi sila mapahamak sa kamay ng mga aswang. Hindi pa man tuluyang nakakabangon ang Kabugao mula sa takot sa pagpatay sa 2 lalaki, ay muling dumating ang balita ng panibagong pag-atake ng aswang. Sa pagkakataong yon, isang buong pamilya na ang natagpuan sa bahay ng mga ito na wala ng buhay. Sa itsura ng mga bangkay, nasabi kagad ng lahat na aswang ang pumatay sa mga yon. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang takot ng mga tao sa Kabugao. Isang araw,
Nag-anunsyo si Don Severino ng isang pagtitipon sa plaza. Halos lahat ng tao sa Kabugaw ay nagtungo roon, kabilang na sina Amante at Lolo Julio. Tumahimik ang lahat nang umakyat si Don Severino sa entablado. Habang nakatayo si Amante sa gitna ng nagkukumpulang tao, naramdaman niya ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang likod. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ni Don Severino, ngunit dama niyang may kinalaman yun sa puting kalabaw. Siguro naman ay alam nyo na ang sunod-sunod na trahedya sa ating bayan. Ang patayan, ang pag-atake ng aswang. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang puting kalabaw ko ang siyang tagapagtanggol ng Kabugaw laban sa aswang. Subalit, mula nang mawala ang aking puting kalabaw, nagsimula na ang dilubyo. Ramdam ni Amante ang bigat ng bawat salita ni Don Severino. Parang sinasaksak ng patalim ang kanyang dibdib sa bawat salitang sinasabi nito. Uulitin ko, ang ugat ng problemang ito ay ang pagkawala ng aking puting kalabaw. Alam kong may nagnakaw nun. At hanggang hindi na ibabalik sa akin ang aking kalabaw, magpapatuloy ang pagkamatay ng mga tao dito dahil sa aswang. Nagkatinginan ang mga tao. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa gitna ng plaza. Ang ilan ay nagtanong kung sino ba ang maaaring gumawa nun. Si Amante naman ay hindi mapakali. Halos hindi na siya makahinga. Kaya't nagdesisyon ako, mga kasama. Ang sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng puting kalabaw o makapagpabalik dito sa akin ay tatanggap ng 1,000,000 piso. Huminto ang mundo ni Amante nang marinig yun. Ang mga tao sa paligid niya ay nagkagulo na at halatang interesado sa inaalok na pabuya. Ang ilan ay nag-usap-usap at mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Amante sa sumunod na sinabi ni Don Severino. At kung sino man ang may kagagawan ng pagnanakaw sa aking puting kalabaw, siya ang may pinakamalaking kasalanan sa mga nangyayari ngayon. Siya ang dapat sisihin sa lahat ng kamatayan na nangyayari dito sa buong Kabugaw. Nanginginig ang mga kamay ni Amante habang maigpit niyang hinahawakan ang braso ni Lolo Julio. Pakiramdam niya, siya ang pinatatamaan ni Don Severino. Hindi niya alam kung paano itatago ang takot sa kanyang muka. Tara na, Lolo. Umuwi na po tayo. Sandali lang, Amante. Baka may iba pang sasabihin si Don Severino. Wala na po tayong dapat marinig. Tara na, Lo. Hindi na hinintay ni Amante ang sagot ni Lolo Julio. Mahigpit niyang hinila ang braso ng kanyang lolo at mabilis silang umalis mula sa plaza. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, hindi mapigilan ni Amante ang kaba. Pakiramdam niya, sinusundan siya ng mga tingin ng mga tao na parang alam na ng mga ito na siya ang nagnakaw sa puting kalabaw. Pagdating ni na Amante at Lolo Julio sa kanilang bahay, ay pareha silang tahimik. Umupo si Lolo Julio sa bangko at napabuntong hininga. Lolo, mukhang galit na galit po si Don Severino kanina. Aba, sino ba naman ang hindi magagalit, Apo, kung nawalan ka ng alaga na mahalaga pala rito sa Kabugaw? Pero Amante, sa palagay mo ba, totoo yung sinasabi niya na ang kalabaw ang pumipigil sa aswang? Ewan ko po, Lo. Hindi ko pa rin po alam eh. Inilot ni Lolo Julio ang kanyang sintido at napakunot ang noo nito. Amante, bumili ka nga saglit ng gamot sa sakit ng ulo. Abe, biglang sumakit ang ulo ko sa lahat ng nangyari. Kumuha si Amante ng pera sa mesa at mabilis na lumabas. Habang naglalakad papunta sa tindahan, ramdam pa rin niya ang kaba mula sa mga binitiwang salita ni Don Severino. Matagal niyang pinilit iwaksi sa isip ang takot, ngunit pabalik-balik yun sa tuwing naaalala niya ang pabuya na sinabi ni Don Severino. Sigurado siya na marami ang mag-uunahan para mahanap ang puting kalabaw. Matapos niyang makabili ng gamot, ay agad siyang bumalik sa kanilang bahay.
Nagtaka siya dahil pagpasok niya ay wala sa loob si Lolo Julio. Tinawag niya ito ngunit walang sumagot. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ito. Nagtungo siya sa likod ng bahay at doon niya napansin na bahagyang nakabukas ang pinto ng kulungan ng baboy. Kinakabahang lumapit doon si Amante at nakita niya si Lolo Julio na lumabas mula roon. Natigilan si Amante nang tumingin ang kanyang lolo sa kanya. Bakas ang galit at pagtataka sa mukha nito. Malalaki ang mga hakbang na lumapit si Lolo Julio kay Amante. Amante! Anong ginagawa ng puting kalabaw sa kulungan ng baboy? Nanlamig ang katawan ni Amante. Hindi siya kagad nakapagsalita. Amante! Sagutin mo ako! Yan ba ang puting kalabaw ni Don Severino? Nanatiling tikom ang bibig ni Amante at hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang lolo. Sumagot ka! Ikaw ba ang nagnakaw sa puting kalabaw ni Don Severino? Lo, magpapaliwanag po ko. Kailangan mo talaga magpaliwanag, Amante! Dahil kung totoo ang sinasabi ni Don Severino, ikaw pala ang dahilan ng lahat ng dilubyo dito sa Kabugaw! Huminga siya ng malalim bago nag-angat ng tingin sa kanyang lolo. Oo, lolo! Ako nga po ang kumuha ng puting kalabaw ni Don Severino. Puti po ang pangalan ng kalabaw na yan. Alam ko pong mali ang ginawa ko. Pero lolo, ginagamit lang po ni Don Severino ang kalabaw na si Puti para sa kasamaan at kasakiman niya. May kapangyarihan po si Puti at ang mutya mula sa sungay niya na magbigay ng swerte sa kung sino man ang magmamayari sa kanila. Yung po ang dahilan, lolo. Kung bakit po tayo nanalo sa loto. Kung totoo man ang sinasabi mo, Amante, mas lalo tayong may responsibilidad na ibalik ang kalabaw kay Don Severino. Hindi ko kayang makita na namamatay ang mga tao dito sa Kabugaw dahil lang sa swerte na natatanggap natin. Lolo, iniisip ko rin po yun. Pero sa palagay ko po, hindi totoo ang sinasabi ni Don Severino. Nagsisinungaling po siya. Ginagamit niya lang po ang takot ng mga tao para maibalik po si Puti sa kanya. Kung babalik po si Puti sa kanya, mas lalo lang siyang yayaman. Mas lalo lang po siya magkakaroon ng kapangyarihan na abusuhin ang mga tao. Lalo na po ang mga trabahador niya sa asyenda. Hindi po ako papayag na mangyari yun uli. Hindi agad sumagot si Lolo Julio. Nakatingin ito kay Amante, pero hindi niya nabasa kung ano ang iniisip nito. Lo, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong ibalik si Puti kay Don Severino. Gagawa po ako ng paraan para mahinto ang pagsalakay ng mga aswang sa lugar natin. Pangako po, Lo. Hindi ko po kayo bibiguin. Nanatili pa ring tahimik si Lolo Julio. Pero ang malamlam nitong tingin ay nagbigay kay Amante ng pakiramdam na malaki ang pagkadismaya nito sa kanya. Hindi na nagsalita ulit si Lolo Julio at tumalikod ito at pumasok na sa kanilang bahay. Pinuntahan ni Amante si Puti sa kulungan nito at naluluha niyang hinaplos ang ibabaw ng ulo ng puting kalabaw. Puti, sabihin mo nga ako, tama ba ang ginagawa ko? Kaya ko bang iligtas ang lahat? Tahimik lang si Puti, pero sa pakiramdam ni Amante ay sinasabi ni Puti na tama lang na huwag niya itong ibalik kay Don Severino. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, hinanda ni Amante ang sarili sa darating na mga araw. Alam niyang mahirap ang magiging laban, pero kailangan niyang panindigan ang kanyang mga desisyon. Simula nang malaman ni Lolo Julio ang ginawa ni Amante, naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na ito madalas makipag-usap at kung magkausap man sila ay palaging maikli at puno ng bigat ang bawat sagot ng matanda. Ramdam ni Amante ang lungkot at pagkadismaya ng kanyang lolo. Ngunit tinanggap niya yon ng buong puso. Alam niyang mahirap para sa kanyang lolo na maunawaan ang mga desisyong ginawa niya, lalo na't maraming buhay ang nawawala. Sa kabila ng tensyon sa kanilang tahanan, ipinagpatuloy ni na Amante at Lolo Julio ang pagtulong sa mga tao. Isang araw, nagdala sila ng mga sako ng grocery sa plaza
upang ipamahagi sa mga residente ng Kabugaw. Ang mga mata ng mga tao ay nagniningning kahit sa gitna ng takot at pag-aalala, dulot ng sunod-sunod na pag-atake ng aswang. Sa mga sandaling yon, kahit paano ay nakaramdam si Amante ng konting ginhawa. Alam niyang hindi kayang burahin ng kanilang tulong ang takot ng mga tao. Ngunit umaasa siyang makakapagbigay yon ng konting liwanag sa madilim nilang kalagayan. Ngunit habang namimigay sina Amante ng groceries sa mga tao, nakita niya ang kotse ni Don Severino na nakahinto sa labas ng plaza. Nakabukas ang bintana nun at nakatingin sa kanya si Don Severino ng masama. Biglang kinabahan si Amante dahil pakiramdam niya ay may hinala na si Don Severino na siya ang nagnakaw sa puting kalabaw dahil nakita nito na may kakayahan na silang tumulong sa mga tao. Sa mga lumipas na araw ay hindi na napakali si Amante. Hindi na wala sa isip niya ang tingin ni Don Severino nung nakita sila nito na namimigay ng mga grocery sa plaza. Napagtanto niya na isang malaking pagkakamali ang pagpapakita nila ng kanilang kayamanan sa mga tao. Naging sentro sila ng atensyon at malamang ay naghinala na si Don Severino kung saan galing ang perang ginagamit nila upang tumulong sa mga tao. Kinabukasan, habang abala sina Amante at Lolo Julio sa pag-ayos sa mga natirang grocery, ay nagulat sila nang humahangos na dumating si Onyok. Bakas sa mukha nito ang takot. O Onyok, ano nangyayari sa'yo? Para ka nakakita ng aswang ah. Amante! Amante! Papunta rito si Don Severino, kasama ang mga tauhan niya. Abay, bakit? Anong kailangan nila rito? Narinig ko po na alam na raw po ni Don Severino na si Amante ang nagnakaw sa puting kalabaw niya. Totoo ba yun, Amante? Saka na ako magpapaliwanag, Onyok. Umalis ka na muna rito at baka kung ano pang mangyari dito eh. Mula sa bintana ay nakita na nila si Don Severino. Agad na lumabas si Onyok ng bahay at hindi na napansin ni Amante kung saan ito nagpunta dahil tumuon na ang atensyon niya kina Don Severino. Lumabas sina Amante at Lolo Julio upang salubungin si Don Severino. Kung ginagawa niyo rito, Don Severino? Alam ko na kung sino nagnakaw sa puting kalabaw ko. Walang iba, kundi kayong dalawa ni Amante. Aba, sandali lang naman, Don Severino. Wala kang basihan para akusahan kami ng ganyan. Wala kaming kinalaman dyan. Totoo po ang sinabi ni Lolo. Wala po kami kinalaman sa pagkawala ng kalabaw nyo. Napangisi si Don Severino at tumingin sa kanyang mga tauhan. Malalaman natin kung nagsasabi kayo ng totoo. Halugugin niyo ang buong bahay nila, pati na ang paligid. Sandali lang, wala kayong karapatan na halugugin ang bahay namin ng basta-basta. Wala kayong permiso mula sa mga pulis, Severino. Alam mo, dapat ang batas. Biglang naglabas ng baril si Don Severino mula sa loob ng suot nitong coat. Ipinakita niya ito sa kanila, kaya bahagyang napaatras si Amante. Ito ang permiso ko, Julio. Sa lugar na ito, ako ang batas. Ngayon, tumabi kayo at hayaan ang mga tao ko na gawin ang dapat nilang gawin. Lolo, hayaan na po natin sila. Huwag na tayong lumaban. Unang pinasok ng mga tauhan ni Don Severino ang bahay. Sinuyod ng mga ito ang bawat sulok, ang mga aparador, ilalim ng kama, at kahit ang mga lumang baul na wala namang laman kundi mga damit at gamit na hindi ginagamit. Alam ni Amante na hindi lang ang puting kalabaw ang hinahanap ng mga ito, kundi maging ang mutya na nasa bulsa ng kanyang shorts. Habang nagkakagulo sa loob, nakatayo lang sina Amante at Lolo Julio sa labas ng bahay. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang mga tauhan ni Don Severino at tumungo sa likod ng bahay. Doon na mas lalong lumakas ang kaba ni Amante dahil alam niyang makikita na ni Don Severino si Puti. Habang papalapit si Don Severino sa kulungan ng baboy, tila bumagal ang oras para kay Amante. Sa bawat hakbang nito,
Pakiramdam ni Amante ay unti-unting nawawala ang kanyang pag-asa. Nang tumigil ito sa tapat ng kulungan, saglit itong tumingin kay Amante bago pumasok. Nang pumasok doon si Don Severino, ay napahawak ng mahigpit si Amante sa braso ni Lolo Julio. Ngunit laking gulat ni Amante nang lumabas si Don Severino habang bakas ang pagkadismaya sa mukha nito. Wala rito! Wala rito ang puting kalabaw! Malalaki ang mga akbang na lumapit si Don Severino kay Amante at tinignan niya ito ng pailalim. Alam kong ikaw ang nagnakaw sa puting kalabaw ko. Yung perang meron kayo ngayon, alam kong isa yung senyales na nasa inyo si Puti at ang Mutya. Ito ang tandaan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang pagmamay-ari ko. Matapos yon, tumalikod na si Don Severino at ang mga tauhan nito. Naiwan sina Amante at Lolo Julio na takot na takot. Nang makalayo na sina Don Severino, agad na nagtungo sina Amante at Lolo Julio sa kulungan ng baboy. Nagimbal sila nang malaman na wala roon si Puti. Halos mawalan ng lakas si Amante. Hindi niya alam kung paanong nawala ron ang puting kalabaw. Nagulat na lang sila nang may marinig silang kaluskos mula sa makapal na talayban sa likod ng bahay. Agad silang napatingin doon at mula sa makapal na talayban ay lumabas si Onyok habang hila ang lubid na nakatali kay Puti. Mabilis na lumapit si Amante sa kanyang kaibigan. Onyok! Anong ginawa mo? Naramdaman ko kasi kanina na ikaw ang nagnakaw sa puting kalabaw, Amante. Kaya inunahan ko na sila Don Severino sa paghanap at dinala ko tong kalabaw sa talayban para hindi nila makita. Salamat, Onyok ha. Kung di mo yung ginawa, malamang kung ano nang ginawa sa amin ni Don Severino. Sus! Maliit na bagay, huwag na natin palakihin. Siyempre, hindi kita pababayaan, par. Kaibigan kita eh. Bagamat nagawang maitago ni Onyok si Puti kina Don Severino ng araw na yon, alam ni Amante na hindi pa ron nagtatapos ang kanilang problema. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng utak niya ang bantang iniwan ni Don Severino bago ito umalis kanina. Matapos yon, ay agad na ipinaliwanag ni Amante kay Onyok ang lahat. Para kay Amante ay may karapatan ng malaman ni Onyok ang katotohanan matapos ng pagtulong na ginawa nito sa kanila ni Lolo Julio. Ngunit kahit pa naiintindihan siya ni Onyok, hindi na naibsan ang bigat ng loob ni Amante. Sa bawat araw na lumipas, pakiramdam niya ay may anino ng panganib na nakasunod sa kanila. Alam niyang hindi titigil si Don Severino hanggat hindi nito nakukuha muli si Puti. Pakiramdam niya, anumang oras ay babalik sa bahay nila si Don Severino at may gagawin itong hindi maganda sa kanila ng kanyang lolo. Isang tahimik na gabi, mahimbing na natutulog sina Amante at Lolo Julio. Ngunit biglang nagising si Amante at may naramdaman siyang kung anong bigat sa kanyang dibdib. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang nakakapangilabot na anyo ng isang aswang na nakatayo malapit sa pinto ng kanilang silid. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa dilim. Napasigaw si Amante sa gulat, dahilan upang magising si Lolo Julio. Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang sumugod ang aswang kay Lolo Julio. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nagawang makaiwas ni Lolo Julio nang sugatan ito ng matatalas na kuko ng aswang sa dibdib. Napahandusay si Lolo Julio sa sahig. Mabilis na nilapitan ni Amante si Lolo Julio at niyakap ng mahigpit. Tumayo ang aswang sa harapan nila at ngumisi. Nagkamali ka ng pinagdakawan na. Papatayin ko muna kayo bago kukunin sa inyo ang kinuha niyo sa akin. Natigilan si Amante. Napatitig siya sa mukha ng aswang at doon niya napagtanto ang nakakagimbal na katotohanan. Don Severino? Ikaw ang aswang? Tama ka. Ako nga. Pero wala akong pakialam kahit alam mo na kung ano talaga ako. Dahil papatayin din naman kita
at ang lolo mo! Sa gitna ng pangyayaring yun, biglang naramdaman ni Amante ang pag-init ng mutya ng sungay ng kalabaw na nasa kanyang bulsa. Agad niya yung inilabas at tinignan. Sinabi niya sa mutya, sa pamamagitan ng isip niya, na sana ay protektahan sila nito. Isinabit niya sa kanyang leeg ang mutya at sa sandaling yun ay naramdaman niyang parang may kakaibang puwersang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nang umatake si Don Severino, agad niyang iniharang ang sarili sa harap ni Lolo Julio. Sumugod ang aswang, subalit sa pagkabigla nito, hindi natinag si Amante kahit pa buong lakas siyang sinagupa ni Don Severino. Anong nangyayari? Bakit para kang bato? Malakas na sumigaw si Amante at binuhat niya ang aswang. Buong puwersang ibinato niya yun sa bintana. Nawasak ang bintana at tumilapon si Don Severino palabas ng bahay. Mabilis na dinampot ni Amante ang itak na nasa tabi ng pintuan at lumabas ng bahay na para siyang isang mandirigma na handang lumaban sa isang halimaw. Hindi ako papayag na mapuntang muli sa iyo si Puti at ang mutya! Hindi rin ako papayag na hindi ko yun makukuha sa'yo! Muling sumugod ang aswang. Mabilis ang galaw nito, subalit mas mabilis si Amante. Sa unang pag-atake ni Don Severino, iniwasan ito ni Amante at malakas niyang sinuntok sa tagiliran ang aswang. Dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Gamit ang itak, mabilis na umatake si Amante. Nagsalubong ang kanilang lakas, mga kuko laban sa talim ng itak. Sa gitna ng kanilang sagupaan ay unti-unting lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay at takot na pinanood ng mga yon ang pakikipaglaban ni Amante sa aswang. Hanggang sa nakita ni Amante na bumaba ang depensa ng aswang, sinamantala niya yon at matagumpay niyang nagilitan sa leeg ang aswang. Napasigaw si Don Severino, kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. Umagos ang masaganang dugo mula sa malalim at malaking hiwa nito sa leeg. Nang huminto na sa paggalaw ang aswang, ay doon lang nakahinga ng maluwag si Amante. Dahan-dahang lumapit ang mga tao sa katawan ng aswang na wala ng buhay. Karamihan sa kanila ay nag-aalangan at tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa nakahandusay na katawan ng aswang. At unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang balahibo at mahahabang kuko ay nawala at bumalik ito sa pagiging tao. Nagulat ang lahat nang makilala nila ang mukha ng nakahandusay na katawan. Walang iba kundi si Don Severino. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at ang lahat ay hindi makapaniwala na ang mayamang lalaki pala ang aswang na siyang pumapatay sa ilang tao sa Kabugaw. Lumabas si Lolo Julio mula sa bahay habang hawak ang dibdib na may sugat na dulot ng kalmot ng aswang. Agad itong nilapitan ni Amante at mahigpit na niyakap. Lolo, kailangan ka madala kagad sa ospital. Ayos lang ako, Amante. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Mababaw lang naman ang sugat ko eh. Nagkatinginan ang maglolo habang patuloy na pinag-uusapan ng mga tao ang natuklasan nilang lihim ni Don Severino. Sa kabila ng ingay ng paligid, bumulong si Lolo Julio kay Amante. Tapos na ang lahat, Amante. Tapos na. Napakahusay ng ginawa mo. Hindi ko po alam kung paano ko po nagawa yun, Lolo. Bigla na lang po ako nagkaroon ng lakas at tapang kanina. Matapos magsalita, ay napansin ni Amante ang mutya ng sungay ng kalabaw na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Kinuha niya yon at tinignan ng mabuti. Sa pagkakataon na yon, ay naisip niya na baka ang mutya ang dahilan kung bakit napagtagumpayan niya ang laban niya kay Don Severino. Mabilis na kumalat sa buong Kabugaw ang balitang napatay na ang aswang at natuklasan na ng lahat na si Don Severino ang nasa likod ng lahat ng mga kasamaan at pagpatay ng mga tao. Bukod doon, naging laman din si Amante ng usap-usapan
dahil sa kanyang kabayanihan. Marami ang humanga sa tapang na ipinakita niya. Ang ilang residente ay dumalaw pa sa bahay ni na Amante upang magpasalamat at magbigay ng kanilang respeto kay Lolo Julio at kay Amante. Isang gabi, pumunta si Amante sa likod ng bahay upang dalawin ang puting kalabaw na si Puti. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kulungan at nakita niya nga si Puti na nakahiga at tila kalmado. Habang nag-iisip ng sasabihin, biglang may narinig siyang boses sa kanyang isip. Masaya ako, Amante. Natuldukan mo na ang kasamaan ni Don Severino. Binabati kita sa iyong tagumpay. Nagulat si Amante, ngunit agad siyang napangiti at mabilis na nilapitan si Puti upang bigyan ito ng mahigpit na yakap. Puti, nagsasalita ka na ulit. Sobrang saya ko na marinig ko muli ang boses mo. Pinili kong manahimik sa mga nakalipas na araw, Amante. Nais kong ikaw mismo ang tumuklas ng solusyon sa problemang hinarap mo. Hindi ko nais na umasa ka lamang sa akin. Alam kong kaya mong malampasan lahat sa sarili mong lakas at pag-iisip. Kumalas si Amante sa pagkakayakap kay Puti at hinawakan niya ang mutya ng sungay ng kalabaw na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Maraming salamat talaga sa iyo, Puti. Pero hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako kung paano ko nagawa ang lahat ng yon. Paano ako nagkaroon ng lakas upang talunin si Don Severino? Ang mutya ay hindi lamang nagbibigay ng swerte, Amante. Isa itong mabisang sandata laban sa mga kampo ng kadiliman gaya ng mga aswang. Bibigyan ka nito ng lakas at tibay na kagaya ng sa kalabaw. Ngunit tandaan mo, hindi basta-basta napapagana ang kapangyarihan nito. Tanging ang karapat-dapat lamang ang makakakuha ng lakas mula rito. Kaya sigurado ko, Amante, na ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari nito. Maraming salamat talaga, Puti. Dahil sa'yo, natapos ko ang kasamaan ni Don Severino. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Amante. Kung hindi mo ko ninakaw noon kay Don Severino, malamang ay ginagamit niya pa rin ako sa kasakiman niya. Sa gabing iyon, muling naramdaman ni Amante ang koneksyon nila ni Puti. Hindi lamang bilang alaga at tagapangalaga, kundi bilang magkaibigan na pinagtagpo ng kapalaran upang labanan at wakasan ang kasamaan. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ni na Amante at Lolo Julio. Matapos ang nakakatakot na bangungot na dulot ng aswang na si Don Severino, unti-unti nilang binuo ang bagong yugto ng kanilang buhay. Ang bahay na minsang halos mag-iba na sa kalumaan ay napalitan ng bago at mas matibay na tahanan. Hindi rin nakalimutan ni Amante ang kalagayan ni Puti. Ang kulungan nito na dating maliit at masikip ay napalitan ng isang malaki at maayos na bahay. Para kay Amante, si Puti ay hindi lamang alaga, kundi isang kaibigan at gabay na naging bahagi na ng kanilang buhay at tagumpay. Hindi rin nagkulang sina Amante at Lolo Julio sa pagbabahagi ng kanilang tagumpay sa iba. Bumili sila ng malawak na lupain sa Kabugao at ginawa itong taniman ng gulay at palaisdaan. Karamihan ng kinuha nilang trabahador ay mga kababayan din nila upang mas matulungan nila ang mga ito ng mas mahabang panahon sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Naging katuwang nila si Onyok sa pamamahala ng taniman at palaisdaan. Binigyan din nila si Onyok ng pera at pinagpatayo ng bahay at isang maliit na tindahan para sa kanyang nanay. Doon napatunayan nila Amante at Onyok na sa kabila ng pagiging magnanakaw nila noon, napatunayan nila na kaya pa rin nilang magbago at maging kapaki-pakinabang. Naging malinaw kay Amante na ang bawat pagsubok ay may layuning hubugin ang pagkatao ng isang tao upang mas mapabuti ito. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang dinadaan ng hirap
Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng tapang, pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa huli, napagtanto ni Amante na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa mutya at kay puti, kundi dahil sa kanyang determinasyon, pagmamahal at malasakit para sa iba. Sumilay ang malaking ngiti ng binatang si Amante